Kinabukasan, nagpupulong ang mga opisyal, kaka-rating lang ng head at tinanong kung naruroon na ang kanilang bisita. Ang lalaki sa tabi niya pagkatapos ay sumagot ng oo at nakuha ang remote control pagkatapos ay binuksan ang malaking screen sa harap nila. Ang una nilang nakita ay ang matipunong katawan ng kanilang bisita. Nagulat ang mga opisyal at tinitigan ng malapitan ang katawan ng kanilang bisita. Ang bisita pala nila ay si Kiyomi Aki at si Kiyomi Aki ay nag-eehersisyo habang naghihintay na magsimula ang pulong. Pagkatapos ay tinawagan siya ng mga opisyal upang tingnan niya ang kanyang telepono at marinig ang mga opisyal na humihiling sa kanya na magsuot ng ilang damit. Humingi ng paumanhin si Kiyomi Aki at nangatwira na nainip siya kaya naman nag-eehersisyo siya habang naghihintay. Pagkatapos ay tinanong niya sila kung tungkol saan ang pagpupulong na ito at pagkatapos ay nilinis ng head ang kanyang lalamunan at sinabing gusto niyang irekomenda si Kiyomi Aki para sa isang tiyak na trabaho. Nakasuot ng itim na sando si Kiyomi Aki habang nagtatanong kung anong trabaho yun. Ayon sa pinuno, nagtitipon sila ng mga bihasang adventurer para sa isang malaking trabaho na paparating at sa mungkahi ni Alice. Talagang gusto nila si Kiyomi Aki na kunin ito. Dahil narinig ni Kiyomi Aki ang pangalan ni Alice, pinahintulutan niya ang head na sabihin sa kanya ang higit pang impormasyon tungkol dito. Sumagot ang head na classified ang sasabihin niya. Nakuha niya ang kanyang tab at sinabihan si Kiyomi Aki na tiyaking hindi tumutulo ang impormasyon sa labas. Pinaikot niya ang kanyang daliri sa tab at pagkatapos ay lumitaw ang isang hologram. Sa hologram na ito, lumitaw ang isang graph. Pagkatapos ay tinanong ni Kiyomi Aki kung ano ang graph at sumagot ang head na ito ay isang breakdown ng bilang ng mga adventurer na namatay. Naobserbahan ni Kiyomi Aki ang graph at napansin na ang pinakamataas na rating ay ang mga pag-atake ng ibang mga adventurer. Baka mahirap paniwalaan pero totoo. Bagamat kabilang dito ang mga aksidenteng pagkamatay sa panahon ng mga adventurer, ang tinutukoy ko sa oras na ito ay, sinabi ng pinuno. Ngunit bago niya makumpleto ang kanyang sentensya, itinaas ni Kiyomi Aki ang kanyang hintuturo at sinabing ang head ay tumutukoy sa mga player killer. Tama ba ako? Tanong niya at tahimik ang mga opisyal. Pagkaraan ng ilang segundo, inamin ng head na nagulat siya na alam ito ni Kiyomi Aki. Idinagdag niya na ang impormasyong ito ay hindi pa naisapubliko. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Kiyomi Aki na nakarinig lang siya ng mga chismis tungkol dito. Pero hindi niya binanggit na narinig niya ito sa dati niyang buhay. At ngayon, napagpasyahan niya na siya ay inatas ang tanggalin ang mga player killer na ito. Muling nilinis ng head ang kanyang lalamunan at piniling maniwala sa pahayag ni Kiyomi Aki. Ayon sa kanya, kinuha ng organisasyong binubuo ng mga player killer na ito ang kanilang pain. Mahuhuli natin silang lahat sa stage na na-set up namin. Yan ang plano, tama ba? Tanong ni Kiyomi Aki. Ngumiti ang matandang miyembro ng board habang natutuwa siya na mabilis itong naunawaan ni Kiyomi Aki. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kiyomi Aki na ito ay isang mapanganib na lihim na misyon. Ngunit ang mga gantimpala ay magiging pantay na halaga. Dagdag pa, tataas din ang reputasyon ni Kiyomi Aki kapag natapos na ang misyon. Nakapagtataka. Alam nilang medyo gumagastos si Kiyomi Aki sa mga bayarin sa ospital para sa kanyang kapatid kaya inaasahan nila na ang deal na ito ay magiging magandang deal para kay Kiyomi Aki. Nagulat si Kiyomi Aki na alam ng mga taong ito ang sitwasyon ng kanyang kapatid ngunit hindi siya nagpakita ng anumang reaksyon sa kanila ngunit sa halip ay tinanggap ang alok. Walang problema, kukunin ko ito. Bigyan mo ako ng plano, gusto kong magsimula sa paghahanda, sinabi niya. At ngumiti ang head at sinabi kay Kiyomi Aki na aasahan niya ang magagandang bagay mula sa kanya. Pagkatapos ay tinalakay nila ang plano at mga detalye na lumabas sa screen ng telepono ni Kiyomi Aki, isinasaalang-alang ang tagumpay at kasanayan ng pangangalap ng impormasyon sa target na organisasyon. Bilang pinuno ng misyong ito, hinirang nila ang S-Class Adventurer, si Akira Babazono. Kasabay nito sa piitan, nakikipaglaban si Akira sa mga halimaw. Ang halimaw na kasalukuyang kinakalaban niya ay isang B-rank monster, kasama niya ang kanyang mga videographer. Nag-stream pala siya, pagkatapos ay ipinahayag niya na ang sinuman ay madaling talunin ang B-rank na halimaw na ito hanggat alam nila ang mga hakbang, inihagis ng halimaw ang mahabang ilong nito at sinubukang salakayin si Akira. Gumuho ang lupa ngunit pagkatapos ay nawala si Akira, naiwasan pala niya ito at tumalon sa ulo ng halimaw. Pagkatapos ay inatake niya ang ulo nito at tumalon sa lupa.
Nahiwa-hiwalay ang ulo ng halimaw at tumalsik ang dugo habang nakatingin si Akira sa kamera at buong pagmamalaking sinabing napakadali nito. Tuwang-tuwa ang mga babaeng nanunood sa kanyang pagganap at labis siyang iniidolo. Pagkatapos ay lumabas siya sa piitan at nakita ang mga babaeng naghihintay sa kanya sa labas. Tumayo siya sa kanyang sasakyan at nagpasalamat sa lahat ng nanood sa kanyang pagganap at sumuporta sa kanya. Mahal kita, lahat, ngumiti daw siya sa mukha niya. Pero pagpasok niya sa sasakyan, umupo agad siya sa loob, naiinis siya at nagreklamo na hindi madaling idolo ng mga kaaya-ayang babaeng ito. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng driver na isipin ang kanyang mga salita. Ipinaalam din sa kanya ng driver na nakatanggap sila ng mensahe mula sa Blood Serpent. Sinabi sa mensahe na ang mga opisyal ay nahulog sa kanilang bitag. Ang lahat ay nangyayari ayon sa plano upang masiyahan si Akira sa kanyang pahinga. Tumawa si Akira at nagtaka kung anong uri ng riff-raff ang natipo ng mga opisyal. Nang buksan niya ito sa kanyang telepono, nalaman niyang si Kiyomi Aki iyon. Tinanong ni Akira kung ang adventurer na ito ang tumalo sa Revenant, at pagkatapos ay sumagot ng oo ang driver. Kiyomi Aki, magkita tayo sa pulang piitan, di ba? Sabi ni Akira na may ironic na ngiti. Samantala, pumunta si Kiyomi Aki sa ospital para bisitahin ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Nagdala siya ng ilang dilaw na rosas at tinitigan siya ng nurse na namamahala sa pag-aakalang ang regalo niya ngayon ay mga rosas. Tinawag ni Kiyomi Aki ang pangalan ng kanyang kapatid habang pumapasok sa silid. Nagbabasa si Natsu ng libro ng mga bulaklak at talagang perpekto ang timing dahil bulaklak din ang present ni Kiyomi Aki. Tuwang-tuwa si Natsu at pumalakpak pa sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay ipinaalam din sa kanya ni Kiyomi Aki na nagdala rin siya ng magandang balita. Maaari naming gamutin ang iyong sakit sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Kiyomi Aki na ikinagulat ni Natsu. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanyang kuya na sinabi na ng doktor na walang lunas sa sakit na mayroon siya. Hinawakan ni Kiyomi Aki ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na magiging okay ang lahat. Sa wakas ay ngumiti si Natsu at sinabing naniwala siya sa kanyang kuya. Hindi nila alam na palihim silang sinisilip ng nurse at naging emosyonal nang makita ang kanilang tamis. Binuksan muli ni Natsu ang libro at ipinakita ang kahulugan ng dilaw na rosas. Sinabi niya na ang kahulugan ng bulaklak na ito ay kumukupas na pag-ibig kaya ang pakiramdam ni Kiyomi Aki ay awkward. Umalis siya sa silid na nakababa ang ulo at ibinalik ang bulaklak. Pagkatapos ay tinitigan siya ng nurse na sinasabing si Kiyomi Aki ay isang uri ng isang tao na debosyonal dahil ang mga dilaw na rosas ay nangangahulugan din ng debosyon. Nang nasa labas na ng ospital si Kiyomi Aki, tinawagan niya si Alice sa telepono at ipinaalam sa kanya na narinig na niya ang tungkol sa alok na trabaho. Pagkatapos ay sinabi ni Alice na matutuwa siya kung tatanggapin niya ito, ngunit pagkatapos, hindi siya maaaring pumunta sa oras na ito sa trabaho ngunit siya ay tiwala na alam na magkakaroon ng sapat na mga bihasang tao na kasama sa trabahong ito. Binanggit niya sina Babazano Akira at Ichino's Ero na napakalakas. Sinuri ni Kiyomi Aki ang mga detalye ng adventurer tungkol kay Akira at nalaman na siya ay isang assassin. Natulala si Kiyomi Aki nang marinig niya si Alice na nag-aanyaya sa kanya na makipag-date ng magkasama. Tinitingnan ni Alice ang kanyang refleksyon sa salamin at sinabing si Kiyomi Aki ay isang mas mahuhusay na tao kaysa sa naisip niya noong una kaya naman gusto niyang mas makilala siya. Pagkatapos ay sumagot si Kiyomi Aki na pag-iisipan niya ito at pagkatapos ay tumawa si Alice sa paniniwalang si Kiyomi Aki ay naglalaro ng husto upang makuha, ngunit para sa kanya, ang pagiging mahirap makuha ay medyo cute para sa isang lalaki. Pagkatapos, aasahan ko ito, sabi niya at hindi sumagot si Kiyomi Aki. Ngunit, pinagpapawisan siyang iniisip kung nakumpirma na ang petsang binanggit ni Alice sa kabila ng sinabi niyang pag-iisipan muna niya ito. Kinabukasan, ang mga miyembro ng trabaho ng pagtanggal sa mga player killer ay tinipo ng mga opisyal. Pagkatapos ay idineklara ng pinuno ng mga opisyal na ang madilim na lugar ng mga adventurer, ang mga player killer, ay ililibing mamaya ngayong gabi. Inamin niya na mahirap ang trabahong ito ngunit naniniwala siyang magagawa ito ng mga adventurer na kinuha nila. Nakikinig lang sa kanya si Kiyomi Aki. Pagkatapos ay nakita niya ang isang lalaki na naglalakad patungo sa opisyal na pinuno habang ang opisyal na pinuno ay nagpahayag na ang taong ito ang magiging pinuno ng misyong ito. Si Babazano Akira, isang S-rank assassin,
bilang pinuno, gagawin ko ang lahat para gabayan ang lahat. Sige, magtagumpay tayo, sabi ni Akira at lahat, kasama si Kiyomi Aki, ay pumalakpak. May lumapit sa kanya sa likod ni Kiyomi Aki at tinanong kung siya si Kiyomi Aki. Tumalikod si Kiyomi Aki at tinanong kung sino siya. Ha? Narinig mo ba si Alice Sama? Ichino's Eru, ang nangungunang disipulo ni Alice Sama. Sagot ng ginang, rank archer siya. Masyadong matagal siyang tumitig kay Kiyomi Aki na nagpapahayag na parang si Kiyomi Aki ay lubos na pinapabura ni Alice. Nagbago ang kanyang aura at sinabing hindi siya matatalo laban kay Kiyomi Aki. May isang tao sa likod niya pagkatapos ay pinigilan siya dahil sa pagdaldal. Ipinakilala ng taong ito ang kanyang sarili. Siya si Shiro Tataiki, isang kasama at isang A-rank poison alchemist. Naglakad ang dalawa sa harapan habang nakatitig lang sa kanila si Kiyomi Aki. Nagrereklamo si Ichino's Eru na pinili ni Alice ang isang mababang ranggo na adventurer at pagkatapos ay sinabihan siya ni Shiro Tataiki na huwag kumilos na parang alam niya ang lahat. Sa oras na ito, lumitaw ang window ng system na nagbibigay kay Kiyomi Aki ng isang paghahanap. Dapat niyang nakawin ang smartphone ni Babazano Akira. Natarante si Kiyomi Aki sa paghahanap dahil wala siyang maisip na dahilan kung bakit kailangan niyang gawin ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Akira at nakita siyang nakangiti ng malawak, tila may kainahinala laban sa kanya.